Ngayong weekend ay araw ng kalayaan ng India, kung saan milyon-milyong tao ang magdiriwang ng ika-70 na kaarawan ng bansa mula nang makamit nila ang kalayaan mula sa UK, isang taon bago kinilala ang Israel bilang isang balayang bansa. At nagdiriwang tayo dito sa studio na may masarap na kosher na Indian na handaan at isang napaka-cute na mag-asawa. Paki-welcome sina Liron at Ben Benjamin Khalifa ng Kosher India. Kumusta at salamat sa pagpunta ninyo dito. Salamat. Una sa lahat, napaka-cute ng kwento ninyo. Lumaki ka sa isang orthodox na tahanan sa India. Bago pa kayo nagkakilala, kumusta ang buhay noon? Gaano kahalaga ang mga tradisyon at ritual ng mga Hudyo habang lumalaki ka sa India at gaano ito kapareho o nagsanib sa kulturang Indian? Lumaki ako sa isang napaka-tradisyonal na pamilyang Hudyo. Sinusunod namin ang kosher na medyo mahirap at madali rin ang sabay. oo. Dahil wala kaming rabanot, pero lahat ng bagay tulad ng meron kami, alam namin kung anong vegetarian, hindi vegetarian, kaya parang talagang maganda. Oo, ang pamilya ko ay sobrang mahigpit sa kashrut. Medyo mahirap ang pagsunod sa Shabbat kasi alam mo na may trabaho at lahat, pero oo, ang pagsunod sa kosher ay nasa pinakaugat ng lahat. Yom Tov at lahat ng Hagim. Kaya oo, napaka-tradisyonal ng Nakamangha aming talaga. pamilyang Hudyo. Isang lugar kung saan gumagastos ng malaki ang mga tao para maranasan ito. Nagdesisyon kang mag-aliyah na hindi mo pa ito nakikita. Napunta ka sa upal at doon mo nakilala ang lalaking ito. Paano nga ba? Parang may plano talaga ang Diyos. Gumagawa ka ng sarili mong plano pero may sarili ring plano ang Diyos. Ano mangyari? Nakita mo siya sa klase ng Hebrew at nasabi mo na lang, grabe. Dumating ako noong Enero 2012 at kinabukasan pagkatapos kong dumating, nandun siya at parang, Pag-ibig sa unang tingin. oh, At ikaw ay galing sa Pransya. Dinawin natin ito. So, pag-ibig ba ito sa unang tingin para sa'yo? Hindi. Paano ka namin napaniwala na bigyan siya ng pagkakataon? tutulong ako. Talaga? Sobrang nakatulong. Romantikong mga bulaklak na Pranses. Sige, okay. Ngayon, kasal na kayo. May negosyo na kayo. Pinagsasama nyo mga lutuin nyo. Kaya ikwento mo sa amin ang tungkol sa Kosher India, kung paano ito nagsimula. At ikwento mo pa, Ngayon, may pamilya na kami. Meron kaming 4 na anak. At tuwing nagluluto kami sa bahay, may French cuisine kami, may Algerian cuisine, at may Israeli cuisine din dahil mahal din namin ang Israeli cuisine. At meron din kaming pagkaing Indian. Kaya sa bahay namin, gusto naming maging bukas ang mga bata sa lahat ng kultura. Mahilig si Ben sa karne. At ako, lumaki akong hindi masyadong kumakain ng karne. Kaya ito ay parang kosher India. Nagsimula ito sa kagustuhan naming magdala sa bahay ng pagkaing Indian na may karne. Na sa Israel ay hindi masyadong kilala, lalo na ang kosher Tama, na pagkaing eksakto. may karne. At gusto ko ring malaman ng mga anak ko na sa India meron tayong karne. At lahat ng klase ng pampalasa at lahat ng bagay, pero lahat ay kosher din. Hindi kailangang hindi kosher ang pagkain. tama, naintindihan ko na kapag nasa India ka, mahirap makahanap ng kosher na karne. Hindi lang basta karne, kundi yung kosher na bahagi ang hindi ganoon kadalas. O hindi yun karaniwan. Kaya napupunan mo talaga ang isang magandang niche. Hindi ka isang restaurant, hindi ka rin caterer, talagang dinadala mo ang karanasan. Kaya ipaliwanag mo kung anong meron tayo dito at kung anong makukuha ng mga taong gustong matuto, makilahok at mag-enjoy ng masarap na pagkain mula sa karanasang ito habang magsimula na akong kumain. Kaya ang inaalok talaga namin ay isang kakaibang karanasan, hindi lang basta catering o restaurant, gaya ng sinabi mo. Meron kami mga event, kinukontak kami ng mga tao para sa kanilang kaarawan, bar mitzvah at mga ganung bagay. Meron din kaming mga workshop para sa mga gustong matuto at gawin ito muli sa kanilang bahay. Tulad ng sinabi mo, ang basar ang pangunahing inaalok namin. Pero meron din kaming vegetarian, vegan, halal, depende sa mga tao. At meron din kaming mga event para sa mga kumpanya. Ang galing! Kumusta naman ang takbo nito? Sigurado ako, ulit, hindi naman talaga malaki ang pagpipilian ng pagkain dito. Nahihirapan din ako maliban na lang kung nasa Tel Aviv ka o alam mo na, mahirap talagang makahanap ng iba't ibang klase. Kaya iniisip ko na talagang tinatangkilik ito ng mga tao. Oo, kadalasan nakakakuha ako ng magagandang feedback mula sa mga tao. Dahil sa ilang mga putahe na binuo ko sa paglipas ng panahon para sa pamilya ko at ngayon para na rin sa lahat. Halimbawa, butter chicken. Oh, sige, sabihin mo sa amin. Sige, Sabihin mo kaya kung ano sabihin ang mo sa meron amin. tayo. Oo. Okay, so, Ang butter chicken ay orihinal na may mantikilya at ang sarsa nito ay gawa sa cream at iba pa. Pero dahil sa kosher na bersyon, binago ko ito ng buo. At yun, yun ang sinasabi Salamat. ko. Isang uri ng kasangkapan. ano? Wala akong tinidor. Sige. So hindi pala ito ganun kadaling gawing kosher. Hindi. Hindi. Kaya anong ginawa mo para magawa ito? At ako ay nagpapainit. Isa pa, maraming tao ang nag-iisip na ang pagkaing Indian ay nanangailangan ng yogurt bilang pampalasa. Nilalagyan ng mga tao ng gata ng niyog. Pero hindi yun totoo. Hindi mo kailangang palaging gumamit ng gata ng niyog or cream. Ang sarap nito. Sobrang saya ko makilala kayo. At napakaganda ninyong mag-asawa. At ipinagdarasal ko na sana.
Pareho pa yung astig. Salamat. Maraming salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat.